Dumadayo pa talaga ako dito ng pagbili ng tubig. Kasi dati nung na-check ko yung yung daloy ng tubo do sa tinitira namin at even do sa Chilliwack pa, na-amoeba ako. Kasi kahit na malinis yung lumalabas sa tubig, pero pag tingin ko do sa mga pipe, puro kalawang na. So pabalik-balik ako ng hospital, talagang sumama yung tiyan ko at hindi ako makapasok. Kaya kahit na medyo may bayad pa, nagtsatsaga talaga ako bumiyahe para lang mag-refill nitong tubig kaysa naman uminom ako doon sa gripo. No matter what happen, wag na wag nyong isasama sa option yung wakasan yung buhay ninyo pag na-refuse na kayo dito sa Canada, hindi na kayo na-renew or mapapauwi na kayo. Yun po kasi ang kadalasang naiisip ng mga karamihan na kababayan natin na dito kapag hindi na natupad yung plan nila or yung pangarap nila, kasi sobrang expectation nga. Pagdating dito sa Canada, ang dami na kagad plano pero hindi nila alam yung dadat na nila. Madalas kasi ito sa mga kababayan natin na nababasa ko sa comment, Sir Ferds, baka pwede kami dyan. Sir Ferds, kahit na anong trabaho, basta Canada. Yung kadalasan pong ganong mga pananalita na kahit na ano, basta Canada. Then pagdating dito, ang nakukuhan trabaho, walang pathway to PR. Pagdating dito, nakuhan trabaho kahit na inaabuso na, tapos akala nila okay lang, mahalaga Canada. Hindi sasapat yung sahod, kulang pa sa pagpapadala sa pamilya. So nauubos yung panahon nila dito sa Canada na akala nung mga pamilya nila sa Pilipinas, ng mga taong nakakakilala sa kanila, maayos yung pamumuhay nila dito. So totoo lang po, nung hindi pa ako nakakapunta rito, ang akala ko talaga, pag nandito ka sa Canada, malaki yung sahod. Malaki nga talaga yung sahod. Kumpara nga sa Taiwan Sa Taiwan po, pumapalo ko dyan ng 70,000 to 80,000 monthly. Dito ho, mas malaki talaga. Nung dumating ako dito, nag-100,000 ako monthly Yun nga lang talaga, pagdating sa bayarin, mas mahal po dito. Kasi sa Taiwan nga, ang renta ng bahay doon nasa, meron ka makukuha 2,500, 3,000, 3,500. Yan kasi kadalasan yung sobrang expectation natin na pagdating natin dito sa Canada. Ang dami na nakagad natin plano Yung tatargetin yung PR, ay nagbago yung policy. Yung dadalhin yung pamilya dito, ay nagbago nga yung policy. So hanggat hindi kayo landed PR dito or landed immigrant po kayo dito, yung mga plano nyong yan, lalo pat dumating kayo dito, ay temporary resident kayo at kumbaga, kailangan nyo pang mag-earn ng experience, mag-gain ng experience para maka-apply. Madalas po kasi dito nangyayari, 1 year mong ginain yung experience mo, and then nung i-apply mo na, nagbago yung policy. So ang nangyayari doon sa iba, gumuguho yung pangarap nila, parang nadidisappoint sila, nadidepress sila. Kagaya nung nakaraang vlog natin, di po ba? May mga ilan tayong mga subscribers na parang nakakaisip na wakasan na yung buhay nila. Meron naman yung iba nadidepress na kung ano-ano na yung mga naiisip. Kasi nga po, may mga pamilya tayo or kamag-anak or mga kaibigan na dahil nasa Canada tayo, ay ang taas ng tingin nila sa atin. Yun po ay napansin ko na pagdating ko pa lang dito at bago pa po ako makarating dito, ang tingin ko talaga sa Canada, base do sa mga nakikita ko, kaibigan, kakilala, katrabaho na unang nakarating dito, na kasi yun kasi yung kadalasang typical na Pilipinong nakikita ko. Hindi ko naman po nila lahat. Na pagdating dito nga, nagugulat ako, uy, ang galing naman 6 months pa lang, brand new car, ipopost naka-profile. So ang iniisip ko, madaling makakuha ng sasakyan dito, as in yung madaling bayaran. Yung pala, long term, mahabang panahon mo siyang babayaran, 7 years, 8 years, and then yung kontrata mo is 2 years. So sabi ko nga, hanggat hindi ka pa PR dito, mahirap na kumuha ka ng mga bayarin kasi kung mapauwi ka, yari yung bayarin mo, may iwanan mo yan. Tanong ko lang, yung minimum wager ba doon makakabili ng bahay at kotse? No, lahat kaya mong bumili. Minimum wager po, di kaya rin. Nagtatrabaho ko sa construction, kaya mong bumili ng kaya mong bumili ng pickup na Tacoma ron. Tacoma, Ford S, yung F-150, kaya mo yun. Then ang naisip ko dati, pag PR ka na dito, masagana ng buhay mo, maayos na. Well, nagkamali din ako doon. Dahil nung paglapag ko pa lang dito, na-quarantine nga po ako. Akalain nyo yun, naka-quarantine pa ako. 3 days pa lang ako dito sa Canada. So 14 days akong quarantine sa hotel noon. Can you imagine that? 3 days akong naka-quarantine. Kinumusta ako nung mga nauna dito sa Canada, nakakilala natin, kaibigan natin. 12 years na yun dito sa Canada, PR na. So, hindi na ako magtataka kasi nung nasa Taiwan pa lang po ako,
nasa Canada siya, inuutangan na niya ako. Kaya nga sabi ko, bakit ako uutangan nito? Nasa Canada to, nasa Taiwan lang ako. Madalas ko na po itong nababanggit sa inyo. Hanggang sa nagulat ako, pati yung mga kasamahan ko na katrabaho namin dati, inuutangan din nila. So akala namin baka ako nahahack yung account. Pero na-confirm namin na talagang legit nga pala na yung kaibigan namin na nasa Canada ay nangungutang din sa kanila, nangungutang din sa akin. So may mga ilan nagsasabi sa akin na baka daw nalulung sa sugal dito kasi that time uso yung talpak, yung tsaka yung casino dito. Hindi na yung bago do sa mga Pilipino dito. So nung nakarating nga po ako dito sa Canada, 3 days pa lang ako dito, tinatanong niya ako magkano yung dala kong pera. Sabi ko kasi may naisave ako nun sa Taiwan na which is $2,000 po pagdating ko dito. Inipon ko po yon para pagdating ko dito sa Canada may allowance ako. Nagulat ako, inuutang niya sa akin yung halagang 800. Babayaran din daw niya sa pagsahod. Sabi ko, ha? Seryoso ka? 3 days pa lang ako, di pa nga ako nagsisimula sa trabaho, 14 days akong quarantine siya 12 years na dito. Ibabalik din daw niya pagsahod, so kinukulit talaga niya ako. Pero hindi din ako nakapagpigil at ine-reply ko siya makalipas lang ilang oras at tinatanong ko siya, pasensya na, lulong ka ba sa sugal? And then inamin niya sa akin na dati daw nagsusugal siya pero tinigilan na niya. Pero sa kabila po nun, hindi ko pa rin po siya pinautang. Dahil unang-una, napakarami niyang kapatid dito na PR na, pero bakit hindi yun ang unang utangan niya? Bakit sa akin siya manghihiram na hindi pa nga ako nakakapagsimula ng trabaho? Dahil 14 days pa nga akong quarantine, 3 days pa lang ako dito sa Canada. And then ang unang pumasok sa isip ko, bakit hindi na lang niya gamitin yung credit card niya kung kailangan niya ng pera? Ay doon ko na-realize nung medyo tumatagal-tagal na tayo dito, kasi na-experience na rin natin yun doon sa mga ibang tao dito na PR na citizen na manghihiram pa sa'yo ng halagang 500, 300. Sabi ko, bakit may mga ganun? Sabi ko, di ba matatagal na sila dito, wala ba silang naipon? Sa remittance po kasi, hindi pwede ang credit card magamit. Kung magpapadala ka dito sa Smiles, kailangan po talaga yung mga debit. Talagang may laman yung ATM mo. Kaya doon sa mga kakilala ninyo na nag-i-encourage sa inyo na pumunta kayo ng Canada, aasenso kayo, yayaman na kayo. Dito po sa Canada, madali ka pong yumaman dito. Yan po ay depende kung paano po kayo mag-isip. Kung darating kayo dito, basta tatargetin nyo lang yung PR pero wala kayong planong mag-upgrade at kayo ay hindi naalis dyan sa comfort zone ninyo, tapos mabisyo pa kayo kung ano nung inuuna ninyo, wala na. Talagang ang mangyayari sa inyo dito, paycheck to paycheck na lang kayo. Hindi na kayo makakaalis dyan sa buhay ninyo na pagbabayad ng renta, pagbabayad ng sasakyan, ng insurance, ng cellphone, ng internet. Paulit-ulit na lang mangyayari. At baka pag magre-retire kayo, uwi kayo sa Pilipinas, kataasan dala nyo 100,000, 200,000, 300,000, wala man lang kayo na ipundar. Kalimitan po kasi do sa mga kilala ko dito na talagang matatagal na umasenso naman talaga, ay talagang nag-upgrade sila. Dati sinasabi nila, dati silang nasa Manukan, nasa Bakahan, pero ngayon, yung dati nilang $16, $17, $40 na po ngayon per hour, $50 na per hour. Nag-upgrade po yun. So pagka PR nila, ang ginawa po nila, nag-ipon muna sila, nag-aral sila, kasi yung iba dito, para makapag-upgrade ka, kailangan mo ng pera. So kailangan talaga mamumuhunan ka. Pero pag ang ginawa mo, pagka PR mo, pwede na akong kumuha ng sasakyan. So wala na, ubos na yung pera mo, kababayad ng sasakyan, yung upgrade mo hindi mo na nagawa dahil uunahin mong bayaran yung sasakyan mo. At para naman doon sa mga kababayan natin na iniisip na parang talunan sila pag umuwi sila ng Pilipinas, hindi pa po katapusan ng mundo. Dahil kung tutuusin, marami tayong kababayan na PR na dito na nag-for good sa Pilipinas, mas maganda pa yung buhay nila. Nakikita ko po yun, nakukumpara ko doon sa mga kakilala ko dito na dito sa Canada, PR na nga, citizen na, pero mas maayos pa yung buhay nung umuwi ng Pilipinas. Kasi ang kadalasan tipikal na Pilipino, ang iniisip sa atin, pag umuwi ka ng Pilipinas, talunan ka, hindi mo nagawa yung mga plano mo. Pero kung tutuusin po, yung mga nasa Pilipinas na kakilala ko, parang mas masaya pa nga sila doon sa buhay ng mga nadito sa Canada. Yung nadito, double job, triple job, talagang walang tigil pagbabayad ng mga dapat nilang bayaran. Yung nasa Pilipinas, wala na sila halos masyadong iniisip. Bayad yung bahay nila, uuwi sila kahit di sila pumasok, hindi sila magtrabaho, single job lang, kahit papano nakakain naman nila yung dapat nilang kainin. Dumaan lang talaga ako nung tubig dito, then dadaan lang ako sa sa Pinoy store. Kasi plano ko sana grocery na nung bigas kasi ngayon naka-sale. Inaabangan ko pa naman lagi yung sale ng bigas dito dahil $10 din yung nasi-save. Kaya nga lang di po ba nabanggit ko nga sa inyo na yung company namin ay hindi namin sigurado kung magtutuloy-tuloy pa. So ayoko muna ng marami akong stock
Kasi ganun ako pag lumalabas ako, pag may dilata pa, dadagdagan ko pa. Tapos yung mga ista ko na matagal masira, tinatambakan ko na talaga. So ngayon, ang bibiling ko lang yung mga gulay-gulay kasi mabilis masira yun. Yun lang talaga yung hindi tumatagal sa akin. Mahirap na, baka mamaya kailangan ko na palang lumipat ng titirhan, mahirap maghakot. Kaya ubusin ko na lang muna yung ista ko sa bahay. Kasasabi ko lang na hindi ako bibili ng bigas kanina Pero nung nakita ko dun sa superstore na pale-paleta yung sako ng bigas, sabi ko sayang din yung $10. Ganun po kasi talaga ako. Kada labas ko, minsan kahit may stock pa ako, bumibili na ako. Basta yung matatagal namang ma-expired. Sinecheck ko muna kung matagal ma-expired. Kagaya nung nagbakasyon ako before sa Pilipinas, tapos binalitaan ako ni Herbert na nakasale nga daw yung bigas. So sabi ko, idamay mo na ako para pagbalik ko may bigas ako. Kasi parang sa pagkakatanda ko, nagsisale tong bigas na to, parang twice a year. Yan, inaabangan talaga namin yan. Kasi syempre araw-araw naman natin gamit ang bigas, tayo mga Pilipino, rice is life. Well, hindi na din naman ako kagaya dati na 3 times a day nagra-rice. Ngayon parang ang rice ko is once a day o twice a day na lang. Well, anyway guys, yun nga, balikan natin yung napag-usapan natin kanina. Madalas ko nga nababanggit sa inyo na don't compare yourself, yung buhay na meron kayo ngayon sa mga buhay ng mga taong nasa Canada na inaakala ninyo. Baka mamaya kasi mas maganda pa pala yung buhay ninyo, mas komportable pa yung buhay ninyo kumpara doon sa ina-idolize ninyo na nasa Canada. Marami din po kasi akong mga nakikilalang ganito dito sa totoo lang. Yung mga na dito na parang, alam niyo yung nung nasa Pilipinas sila, mas okay pa daw yung buhay nila. Sineshare nila yan sa akin. Sabi nila, na-scam tayo, Yung mga nagsasalita ng ganon. Ako, hindi ko naman po sinasabing na-scam ako ng Canada. Siguro nung dumating ako dito, marami din akong expectation na nung una, akala ko ganito, ganyan, base do sa mga nakikita ko na nauna sa akin, kakilala, kaibigan, dating katrabaho. Pero hindi ko sinasabing na-scam ako ni Canada dahil marami din tulong na naibigay sa akin si Canada. Yung mga bagay na dating wala ako, napoprovide ko na ngayon. Yung dating mga hindi ko nabibili ko na ngayon. Kagaya ng savings na dati, wala akong ganung halahawak. Ngayon, meron na. Then, yung bahay ko kasi, hindi naman po yan na hindi ko yan nakuha dahil sa Canada. Nakuha ko po yung bahay ko ay sa Taiwan. Sa Taiwan pa lang po talaga nakapag-save na ako at nakakuha ko ng bahay. Bali, ang nangyari na lang dito, nung pagdating ko dito sa Canada, yung modification niyan medyo malaki din. Actually, malaki din yung nagastos ko sa modification ng bahay namin. Yun po ay katas na ng Canada. Pero base nga doon sa mga ibang nakakausap ko na mga Pilipino dito, na lagi na sinasabi, na-scam tayo, o yung mga nagsasabi na gusto nilang pumunta dito, yayain nyo, papuntahin nyo dito, nang malaman nilang buhay dito. Buti ka pa nasa Canada, sarap ng buhay mo. Hayaan nyo, nang malaman nila, pumunta sila dito. Sabi ko nga, ganun yung mga mindset ng mga nakakausap ko, na kapag may nagtatanong daw sa kanila, galing naman, nasa snow ka, galing naman, nasa Canada ka na. Sabihin mo, ang sarap ng buhay dito. Sasabihin nila doon sa mga, kachat nila sa Pilipinas, sabihin mo, ang ganda dito, ganun. Hayaan mo, nung pagpunta nila dito, nang sila na may makatuklas. Sabi ko, ba't ganun? Depende naman po yun sa tao kung paano ka mag-isip, kung paano ka asenso dito. Gaya nga nasabi ko sa inyo, kung pagdating nyo dito, wala kayong planong mag-upgrade or mag-invest sa sarili ninyo to upgrade para yung salary nyo is tumaas at mag-i-stay na lang kayo dyan sa $16, $17, $18, $19, $20. Tapos dahil PR na kayo, kukuha na kayo ng mga sandamakmak na bayarin, wala na, paycheck to paycheck na kayo niyan hanggang habang buhay kayo dito sa Canada. Hanggang sa pag magre-retire na kayo, anong investment ninyo? Yung napag-aral yung mga anak nyo dito, yun na lang yun. Paano naman po kayo? Umiidad na rin kayo. Anong investment nyo dito? Yung magbayad na lang ng renta, ng sasakyan, ng insurance. Investment naman talaga na mapagtapos natin yung mga anak-anak natin. Dahil sila naman yung gagawa ng buhay at kapalaran nila dito. Pero hindi po ba mas masarap na napagtapos nyo yung pag-aaral yung mga anak ninyo, tapos kayo ay may savings dito, may napundar naman kayo dito. Kasi nga nung na-meet ko yung mga dati naming katrabaho, kinukumusta nila sa akin yung buhay ng mga dati naming kasamahan na nauna na dito. Sabi ko, hindi ko naman sila nakakausap madalas, pero sagot nila sa akin, pero ba't gano'n nangungutang pa din sa amin? Nagulat din ako. Sabi ko, kayo pang inuutangan, nasa Canada sila, nasa Pilipinas kayo, ganito lang yung sahod nyo, sila mas malaki. Kaya sabi ko, hindi ko na alam kung paano pag-handle ng finances ang ginagawa nila.
Bakit nagkakaganon sila? Pero kung titingnan mo naman yung mga post, mukhang maayos naman. Kaya madalas kong binabanggit ito kapag may mga nagtatanong sa akin kumusta ang buhay dito. At talagang hindi ko na sila sinusugarcoat. Sinasabi ko sa kanila, kung maayos na ang buhay nyo sa Pilipinas at kayo na may nakakakain ng 3 beses isang araw, tapos nakakapag-travel pa kayo outside the country, may business kayo, wag nyo na pong pangarapin ang Canada. Dahil baka matulad kayo doon sa ibang kakilala ko na magaganda yung buhay sa Pilipinas. Well, pagdating dito, sabi nga nung mga nakakausap ko na maayos-ayos na yung buhay sa Pilipinas, alam mo, Perds, yung mga trabahong hindi ko inakalang tatanggapin ko dito, nagagawa kong trabahuhin sa Pinas, hindi ko naiisip na magagawa kong tanggapin yung ganong klase ng trabaho. Minsan, alam niyo yung pinapangarap nyo na makarating dito, tapos may mga tao kayong hinahangaan na dito, pero wala kayong idea na mas maayos pa pala yung buhay nyo kaysa doon sa buhay ng taong na dito, na talaga nagkakanda kuba-kuba na magdalawang trabaho, 3 trabaho para lang makabayad doon sa kanilang renta na napakamahal dito. Habang kayo naman sa Pilipinas, wala kayong binabayaran diyang monthly rental, sarili nyo ang bahay ninyo diyan. Then hindi nga kasing laki ng sahod ng Canada yung sinasahod ninyo. Let's say, sumasahod lang kayo ng 20,000, 30,000 monthly. Dito, nagawa 100,000. Pero pag ginastos nyo po yung pera dito, doon pa lang sa pagbabayad ng renta, ng sasakyan, ng insurance, ng kung ano-ano pang expenses mo dito, monthly bills, wala na rin halos pinagkaiba. Pero yun lang talagang kagandahan dito, yung mga benefits at saka yung madalas nilang pinagmamalaki na yung sa hospital talaga. Sa totoo naman, talagang maikukumpara ko din naman. Pag sa hospital talaga, yung sa healthcare dito, talagang pag ikaw naka-schedule ka, wala kang babayaran. Sa Pilipinas talaga, kung may pera ka, at talagang medyo tinamaan ka ng malubhang sakit, ay ubos ka. Talagang lahat ng naipon mo dun pa lang sa pagbabayad ng bill sa hospital, mauubos. Biruin nyo naman yung pondo ng PhilHealth siniro. Sa dami ng kababayan natin na nagkakasakit, bakit instead na dun na lang nila ilaan, dahil dun naman talaga nararapat yun, kung saan nila dadalhin yung pondo. Ang dami ng mga kababayan natin na nagkakasakit diyan na hindi afford makabili ng gamot, makapagpa-hospital. Gagamit ka ng PhilHealth, konti lang yung mababawas, malaki-laki pa rin yung babayaran mo. Sa totoo lang, mas maganda pa nga rin po sa Taiwan Sa Taiwan kasi kahit papano, alam niyo kapag nagkakasakit kami doon, talagang hindi na kami bumibili ng gamot. Dahil mas pinipili na lang namin magpa-check up. Yung check up namin na napakamura. Tapos pagka pa-check up mo, yung gamot talagang hindi mo mauubos sa dami ng ibibigay sa iyo ng doktor. Libre lahat yung gamot. Kasama doon sa binayaran mo na napakamura. Ang nangyayari, naiipon ko yung gamot, yung cabinet ko, puro gamot na hindi ko naman naubos hanggang sa gumaling ka na, tambak yung gamot ko. Kaya sabi ko, kaysa pumunta ako sa butika or sa mga pharmacy, bumili ako ng gamot, hindi na. Diretso ko na ng check-up kasi libre naman kay Doc lahat ng gamot. Pag nagpa-dental ka, napakamura, may free pang toothpaste, may free pang toothbrush. Kaya talagang sa Taiwan pa lang makukumpara ko na kumpara sa Pilipinas talaga na bulok ang sistema. Pero kung magpo-focus po kayo doon sa mga nangyayaring bulok na sistema sa ating gobyerno, wala talagang paghihinaan po kayo ng loob. Dahil yung iba, nakikita ko naman na wala silang pakialam sa nangyayari sa gobyerno. Ang focus nila, mapaunlad yung sarili nila. So nakikita ko naman, nagsimula sa wala, nagsimula talaga sa zero, umasenso naman sa Pilipinas, umangat yung buhay na bago. Kaya hindi ko din masisisi yung ibang na dito sa sa abroad, sa Canada, na mga kababayan natin na kahit na nahihirapan na, double job, triple job, mas pinipili nilang mag-stay dito. Dahil nga yun yung mga bagay na ayaw nila sa atin sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna siguro guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. See you sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.